Bayan, magandang umaga ang Kuya Ed TV. Mag-comment lamang po tayo sa post na ito. Terminate all EDCA site, mga Mercano layas. Well, this will be the response doon sa sinasabi ng ating mga congressman, no, na mga magagaling at matatapang sa bibig, pero hindi ginagamit ang utak sa kanilang mga komento kung ano ang magiging positive or negative impact o resulta ng kanilang mga ginagawang katarantaduan. Well, base rito, agree po kami. Ang Kuya Ed po ay agree sa terminong ito sapagkat ang EDCA site ay may malaking impact na po pwedeng probability na ibigay sa Pilipinas. The way it was, ito ang katotohanan sa mga senaryong matagal nang gustong lumabas at ngayon ay unti-unti na lumalabas upang magkaroon ng komento mismo ang ating bansa sa involvement dito sa tinatawag natin proxy war, narrated and conclusively be in idea by the United States of goddamn America under the control of the CIA. Eto na sila. At ang naging compulsure at ang naging impact din na ginawa ng Kongreso, lalo na si Erwin Tulfo o ng Tulfo, no, dito sa sinasabing shut the fuck up, no, na kung ayaw sumunod sa panuntunan ng batas ng Pilipinas ay magsipag-alis sila. And although it is clearly and a doubt, no, na ganito ang mga binoto, na ako hindi naman ako bumoto kay Tulfo eh. Hindi ako bumoto kay Tulfo dahil alam namin na wala itong gagawin. Pangalawa, base sa ating nalaman ay isa rin ito sa mekanikong sistema ng Hello Garci ng COMELEC. Magkakasama po sila kaya hindi po sa amin admitted yung mga ganito. Pero kung pinaalis ninyo ang China, malawig din na paalisin ninyo ang Amerika. Tapos i-focus natin ang ating isipan sa pagdevelop ng likas na yaman. Tulad ng mandato na ginawa ni Ibrahim Traoré sa kanyang bansa, ang Burkina Faso. May likas tayong yaman, bayan. Dangan nga lang ang ating pagkaisahan at pilitin ay ang maibalik ang mga ninakaw na pera na meron naman tayong mga iba't ibang kaparaanan para palabasin ito. Para palabasin ito. Di ba totoo? May kaparaanan. Ayaw lang gawin kasi may pinagtatakpan. Kapag ganyan na po ang sistema na may kaparaanan tayo pero ayaw naman gawin kasi may pinagtatakpan, yun ang malala, yun ang sinasabing visible acceptances o visible acceptances na tinotolerate natin ang isang may korupsyong akda o korupsyong pamamahala ng isang gobyerno. Alisin ang China, alisin din ang Amerika. Dahil mas lalong malawig ang gulo at pag-iinitan ang Pilipinas kung paalisin mo ang China, maiwan ang Amerika. Kaya ang pinakamaganda nito, paalisin natin ang China, paalisin din ang Amerika. Tapos, yung pera ay i-focus natin sa development ng ating bansa. Kung sa palagay ninyo kakayanin, edi wag muna ang oil. Develop natin ang ating gold. Kunin, develop ang gold. And this pamamagitan ng gold, ang gold ang ating ipambibili ng mga pang-develop ng iba pang pangangailangan sa national, katulad ng mga pangangailangan sa mining for development. Bakit hindi? Bakit hindi pansinin? Kasi nga ayaw. Pero pag nakita nila na mas malawig ang corruption sa mining ng gold, pipilitin nila ang mining ng gold.
Kung makita nila ang mas malawig na korupsyon sa oil, pipilitin nila ang oil. Dahil kung nasaan ang korupsyon, doon papanig ang mga buhaya para may malamon. Bayan, tama na ito bayan. Puro na ito katarantaduhan. Ang kailangan ay mag-isip ang pamahalaan ng tamang hakbang at wastong kaparaanan upang hindi ma-involve ang Pilipinas sa nalalapit na ikatlong digmaan. Dahil kung hindi, at magpatanga at total, wala na po tayong pag-asa sa putang inang Bongbong Marcos ng ating bansa. Wala na. Kaya sino ang ating aasahan sa panggigipit? Kung in progress na ang katayuan ng presidente ay base sa batas, mandato, pwede na siyang palitan. Bakit hindi ipatupad? Kasi nga, pati ang batas, may korupsyon. Tama? Sumigaw ka ng katotohanan para sa karapatan ng ating mga kababayan, sedition for rebellion. Anong isisigaw mo? Mabuhay ang mga korap, mabuhay ang magnanakaw, mabuhay ang adik na pangulo, mabuhay, mabuhay. Isa pang ang video. Di ba? Putang inang gobyerno na to at mga namumuno. Wala tayong pag-asa, bayan. Walang pag-asa. Kailan pa? Last draw, last card. Draw it now, sir.